Posible raw pang matagalan ang epekto ng paputok sa mga nabiktima nito at ang simptomas hindi agad makikita. Kaya ang Department of Health tuloy ang pagpapakita ng mga nakapanlulumong imahe ng mga naputukan bilang babala sa publiko. Mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, kanina lamang bago tayo sumahipapawid ay may isang panibago na naman ng biktima ng Piccolo na itinakbo dito sa emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ayan, Mel, ipinapakita natin, live na kuha yan. 11 taong gulang na batang lalaki. Pinulot daw po niya yung nakitang Piccolo sa kalye at ayun, pumutok sa kanyang kamay. Nagtamo po siya ng sugat sa dalawang daliri. Sa kabutihang palad ay minor lamang daw po ang kanyang tinamong sugat at pauwi na rin siya maya-maya lamang. Ayon po sa DOH ay mas mababa yung bilang ng mga naputukan hanggang ngayong araw na ito kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ang hindi nagbabago, Mel, ay yung numero 1 nakakapinsala, walang iba kung hindi ang Piccolo. Isang binatilyong naputulan ng kanang kamay matapos mabiktima ng paputok. Kwento ng 13 anyos sa binatilyo, may napulot silang paputok sa daan. Binuksan daw nila ito at inipon sa isang bato ang pulbura. Pero bigla itong sumabog ng hagisan ng kanyang pinsan ng sigarilyong may sindi pa. Kinailangan putulin ang kanang kamay ng binatilyo at nalapnos naman ang kaliwang braso ng kanyang pinsan. Sa tala ng Department of Health hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 140 na ang bilang ng mga nasaktan dahil sa paputok. Mas mababa ng 45% sa 5-year average. Pero hindi raw ito dapat ikatuwa, lalo't hindi nagbabago ang bilang ng mga nasasaktan dahil sa Piccolo. Ang iba kasi, nagkaroon ng parang repackage the Piccolo. But actually, pag binuksan mo, Piccolo ang laman. Ngayong taon, sisimulan na rin i-monitor ng DOH ang pangmatagalang epekto ng mga paputok sa mga nabibiktima. Ang ilang sintomas daw kasi, maaring hindi agad nakikita, lalo na sa paningin at gayon din sa pandinig. Hindi pa namin as of now makita yung effect sa kanilang mata kasi in the long run, hindi pa namin alam. But not only yung, pero may kasamang burn injury to So, cornea ang naapektuhan. Kaya in the future, hindi natin alam. Sa taong ito, hindi nagbabagong estilo ng DOH ang magpakita ng mga nakapanlulumong imahe ng mga nasaktan dahil sa paputok. Talagang maapektuhan ang future ng bata. Sana maisip natin na pwede naman tayong magsaya talaga at i-greet natin ang New Year sa pamamagitan ng matahimik na pamamaraan. Nakahanda na mga gamit sa Jose Reyes Memorial Medical Center na gagamitin sa pagputol ng buto ng naputukan kung kinakailangan. Nagpaalala ang DOH sa ilang first aid tips. Kapag naputukan, hugasang mabuti pero huwag sabunin o pahira ng toothpaste o anumang gamot sa sugat. Balutin ang sugat ng malinis sa tela at isugod sa ospital ang biktima. Kapag sa mata tinamaan, huwag hugasan. Takpan ito at piliting ipikit muna ng biktima para hindi lalong magasgas ang kornea ng mata. Kapag nakalunok ng paputok, painumin ng egg white. Makakatulong daw ito para dumikit ang lasong nalunok na kalaunay mailalabas ang biktima sa pamamagitan ng pagdumi o pagsuka. Mel, yung mga first aid na yan na nabanggit ang DOH, napakahalaga po niyan mga kapuso dahil yan yung magpapaganda sa tinatawag na viability o yung tsansa na kung anumang napinsalang parte ng katawan ay maibabalik pa. Pinangako naman ng DOH, Mel, na hanggat kaya, ayaw nilang pumutol ng kamay ng kung anumang parte ng katawan dahil nakakaapekto ito sa kinabukasan ng mga biktima. Pero kung wala talaga silang choice, Mel, gano'n na lang ang gagawin nila. Pero mga kapuso, tandaan po natin, may choice pa rin tayo. Nasa huli ang pagsisisi. May choice pa tayo na wag na lamang magpaputok. Pwede nating salubungin ng bagong taon na ligtas at malusog. Mel. Alam mo, Ivan, yan ay inuulat natin, sa perspektibo nung mabibiktima. Correct? Correct. Siguro dapat ang kausapin natin yung mga gumagawa niyan. Yung mga gumagawa ng mga Piccolo na yan. Magkano ba kinikita nyo dyan? Magiging milyonaryo ba kayo dyan? Yung konsyensyang dala-dala mo. Diba, ikaw, Ivan, may mga chikiting ka na rin, di ba? Mel. Lalo na mga bata ang nabibiktima niyan. Bakit ka mo? Pagkat hindi gustong gulang Ubayaan mo na yung mga nagpapaputok, puputulan ng kamay, puputulan ng ano. Kasi kayo Pero itong mga bata, iba ito No, kaya yung mga yung gumagawa niyang Piccolo na yan,
Aba, kayo po Maghunos Daily, meron pong langit at meron ding... Ano yung kabila, Iban? Impyerno, Mel. Pero Mel, alam mo kung bakit bata karaniwan yung nabibiktima niya. Una-una, napaka-attractive ng packaging niyan. Makikita mo parang colorful, maliit lang, tapos parang Aray candy ko, kung naku. titignan mo eh. Ang dali-dali niyang gamitin, tapos napaka-accessible. Murang-mura. At mura daw, Sa oo sari-sari nga. store, mabibilihan mo yan, Mel. Lalo na ngayon, nirepackage pa daw. Ibang pangalan, Tignan ibang mo, kulay ng nire-repackage pakete, pa, no? pero tinitinda pa rin. Ayun, pero doon sa mga pinapatamaan mo, Mel, na mga gumagawa niyan, pagkakaalam natin, imported yan eh. Yung mga nagtitinda, kayo na lang ho siguro Naku, mismo yung mga yung sari-sari tama store natin ka. dyan. Huwag na nating itinda yan dahil alam naman natin. Isipin mo, Mel, kung matatanggal yung piccolo na yan, ang laki ng mababawas. Kasi as of today, 67% ng mga victims, Oo piccolo nga, ang nakita nakadali. ko nga yung ano eh. Pero siguro, Iban, wala rin kasing sama yung ano, nagpapaputok. Indiscriminate firing, oo. Oo, sobra. Yun eh, makakamatay ka nun eh. Yun, Tsaka Mel, walang kalaban-laban yung taong, diba? Ang pinakamasakit pa dyan, Mel, walang halos nahuhuli. Merong mga biktima tayo, 2-3 taon nakararaan. Hanggang ngayon, walang resolusyon ng Oo kaso. nga, tumpak. Tapos sasabihin, isumbong ika. Hay nako, maraming salamat sa'yo, Ivan Mayrina.